Panay ang kindatan ng 6 na magkakaklase sa loob ng silid-aralan ng mga ito. Lahat sila ay hindi na makapaghintay na matapos ang panghuling klase nila. Hindi rin nagtagal ay nagsilabasan na rin ang lahat ng mga estudyante. Magkahawak kamay ang 6 na magkakaibigan habang hindi maialis sa mga mukha nila ang ngiting halos umabot na sa kanilang mga tenga. Halos 30 minuto ang nilakad ng magkakaibigan bago nila narating ang bahay na usap-usapang isang nakakatakot dahil marami ang nagmumulto roon. Napangiti naman ang 6 at agad na pumasok sa bahay na abandonado nang walang pag-aalinlangan. Ang bahay ay may 2 palapag. Pinili ng magkakaibigan na umakyat sa 2nd palapag ng bahay upang doon gagawin ang napagplanuhan nilang laro. Maingat na umakyat ang 6 habang magkahawak pa rin ang mga kamay at dahan-dahan ang mga hakbang ginawa ng mga ito. Sa sobrang karupukan ng hagdanan ay naglilikha ito ng mga langit-ngit sa bawat paghakbang ng magkakaibigan na halos liparin na ang hagdanan upang tuluyan nang makapanhik sa 2nd palapag. Nagtawanan naman ang 6 nang tuluyan na nga silang nakaakyat. Mabilis na inilibot ni Maricel ang kanyang paningin kahit wala naman siyang nakikita dahil purong kadiliman lamang ang lumukob sa buong kabahayan. Napasa po sa dibdib ang dalaga nang kinalabit siya ni Lena sa tagiliran niya. Si Lena ang pinakamatalik na kaibigan ni Maricel at ito ang dahilan kung bakit siya napasama sa grupo. Diba sabi ko sa'yo, Sel? Ang ganda dito at isa pa, mukhang mag-e-enjoy tayo sa larong gagawin natin. Pagkatapos magwika ni Lena, agad naman itong hinawakan ang braso ni Maricel at hinila patungo sa mga kaibigang nakaupo na sa pinakagitna ng bahay. Napangiti ang dalaga nang makita niyang naglabas ang mga ito ng alak at nagsindi ng kandila. Ang lahat ay nagsihiyawan nang umupo ang dalawa, sabay nito ang pagbubukas ng mga alak. Ngayong nandito na tayo, susulitin natin ang 2 oras at maglalaro tayo ng Truth or Dare. Nang marinig ng lahat ang naging wika ni Grace, nagsisipagpalakpakan naman ang mga ito maliban kay Maricel. Hindi siya kampante sa lugar dahil pakiramdam ng dalaga ay merong mga paris ng mga mata ang nagmamasid sa kanila. Napayakap na lang ang dalaga sa sarili niya nang marinig niya ang ingay na nagmula sa bote ng alak na ipinapaikot ni Grace. Nagtawanan ang lahat nang huminto ang bote sa wala namang nakaupo. Kaya inulit na lang ni Grace ang pagpapaikot sa bote. Ngunit ganoon pa rin ang nangyayari. Kaya ang ginawa ng 6 ay lumapit pa sa isa't isa upang walang espasyo. Nagsalin muna ng alak si Grace sa bawat baso nila at walang kaartihang ininom nito ang parte na para sa kanya bago ipinagpatuloy ang pagpaikot ng bote. Napangiti si Grace nang tumapat ang dolo ng bote kay Leia. Kitang-kita ni Maricel ang pagkabigla ni Leia at napalunok ito ng sariling laway habang inaayos ang salamin nito. Nagtanong si Grace kay Leia kung truth ba or dare, pero sumagot si Leia ng truth. Nagtanong si Grace sa dalaga kung totoo bang may relasyon ito sa isang basketball player na siyang gustong-gusto din ni Grace. Panay ang pagtango ni Leia habang malapad ang mga ngiting umamin sa kanyang mga kaibigan
na 7 buwan na silang magkarelasyon ng lalaki. Hindi naman lubos makapaniwala ang lahat dahil sa mga narinig nila. Matapos na ang ginawang pag-amin ni Leia, bigla nag-iba ang ugali ni Grace. Kitang-kita ni Maricel na naggalit ito. Pero hindi na lang niya pinansin dahil ayaw niyang masira ang saya na nararamdaman niya ng mga oras na iyon. Napasikaw ang lahat nang tumuon naman ang bote sa isa pa nilang kaibigan. Lahat sila ay naituro na ng bote. At ang lahat ay truth ang pinili. Nagkaaminan ng totoo ang magkakaibigan. Ngunit masaya pa rin sila. Hindi na nila napansin ang 2 bote ng alak ang naubos nila. Halata na sa boses ni Grace ang kalasingan. Pag-ikot ng bote ay tumapat ito kay Grace. Napatawa ng malakas si Grace bago ito nagsabing, "Dare naman ang pipiliin niya." Nagtawanan ang lahat at si Nicole ang nagsabi kay Grace ng, "Grace, I dare you na manatili ka sa isang sulok ng bahay ng kalahating oras, nang walang ilaw at bawal kang sumali sa inuman hanggang matapos mo ang kalahating oras. I dare you, Grace." Wika ni Nicole na halatang lasing na ito. Nang marinig naman ni Grace ang naging wika ni Nicole, agara naman itong tumayo at nag-iwan ito ng masamang tingin kay Nicole bago tuluyang naupo sa isang sulok. Nagtawanan ang 5 magkakaibigan nang tuluyan na ngang tumayo si Grace at pumunta sa isang sulok ng bahay. Nagpatuloy sa paglalaro sina Maricel at nakailang bote na rin sila ng alak bago tuluyang maalala ang kaibigan nilang si Grace. Napatayo silang lahat nang marinig nila ang papalapit na mga yabag ni Grace patungo sa kanilang kinaroroonan. Nagtawanan ang 5 kadalagahan, dala na rin ng kalasingan. Ganun na lang ang takot ni Maricel nang makita niya ang anyo ng kaibigang si Grace. Namumuti ang mga mata nito habang nakangisi ng nakakaloko. Napahinto naman sa pagtatawanan at panunukso ng iba pang mga naroon nang makita nila ang naging wangis ni Grace. Kahit umiikot na ang paningin ng 5 kadalagahan, ay hindi ito naging hadlang upang magsipagtakbuhan sila upang makalayo sa kinaroroonan ni Grace na siyang gumagawa na rin ng nakakapanindig balahibong ingay. Panay ang ginawa nitong paghalakhak habang marahang inihahakbang ni Grace ang kanyang mga paa. Mas lalong nahintakutan ang magkakaibigan nang sa bawat ginagawang paghakbang ni Grace ay siya namang paglangit-ngit ng kahoy na sahig. Ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata ni Maricel nang makita niyang dinampot ni Grace ang boteng wala ng laman at pinasag ito gamit lamang ang kanyang mga kamay. Napatingin sa kinaroroonan ni Maricel si Grace at malapad ang ginawa nitong pagkakangiti. Papasugod na ito sa kanya nang bigla na lang may humablot sa kanyang braso. Napatili si Maricel sa takot, ngunit nang makita niya ang kaibigang si Lena, mahigpit niya itong niyakap habang impit ang ginawang paghikbi. Marahan silang naupo sa isang sulok na halos wala na silang makita sa sobrang kadiliman. Pagkabilang ko ng 10, dapat nakatago na kayo. 1, 2, 3, 4. Nanginginig ang buong katawan ni Maricel nang marinig ang boses ni Grace.
nagbibilang pa rin ang dalaga habang naglalakad ng marahan. Pakiramdam ni Maricel ng mga oras na iyon, lalabas na sa kanyang dibdib ang puso niya sa lakas at bilis ng pagtibok nito. Panay ang ginagawang paghalakhak ni Grace na parabang nasisiyahan pa ito sa ginagawa niya. Napapitlag naman sa pinagkukublian ang dalawa nang marinig nila ang pagsigaw ng isa sa mga kaibigan nila. Napahigbi silang pareho ni Lena nang marinig niya ang pagmamakaawa ni Nicole kay Grace. Parang awa mo na, Grace. Ayoko pang mamatay. Kalaunan, hindi na marinig ang boses ni Nicole at maya-maya pa ay malakas ang paglagabog nito sa sahig. Alam nilang patay na ang isa sa mga kaibigan nila. Kailangan nilang makahanap ng paraan upang makababa sa hagdanan at tuluyang lumabas ng bahay. Akmang tatayo na silang dalawa ni Lena nang bigla na lang nagpatay-sindi ang ilaw na siya namang ipinagtataka ng dalawa dahil ang pagkakaalam nila ay walang koneksyon ng kuryente ang bahay na iyon. Hindi maiwasan ni Maricel ang hanapin ng kanyang paningin ang sinasapiang si Grace. Napasa po ng bibig ang dalaga nang makita niyang may ginuguhit si Grace sa sarili nitong tiyan gamit lamang ang kapirasong basag na bote. Napasigaw si Maricel at Lena nang biglang tumingin sa kinaroroonan nila si Grace habang nakangisi itong mabilis na humakbang papalapit sa kinaroroonan nila. Agaran ang ginawang pagtayo ng magkakaibigan habang magkahawak ang kamay. Sinamantala naman iyon ng dalawa pa nilang kaibigan at pagtakbo itong tumungo sa hagdanan upang bumaba na. Ngunit hindi nakaligtas sa mga mata ni Grace ang dalawa. Pagkakumpas ng mga kamay ni Grace, siya namang pagkatilapon ng dalawa sa dingding ng bahay. Napaupo ang dalawa habang marahang gumagapang papalayo sa nakangisi pa rin si Grace habang dahan-dahan itong naglalakad papalapit sa mga kaibigang hirap na hirap dahil sa natamong pinsala ng mga ito. Nang makalapit na si Grace sa isa sa mga kaibigan nilang umiiyak, habang marahan pa rin ang ginagawang paggapang sa pagbabakasakaling magawang matakasan ang sinasapiang si Grace. Mahigpit na naitakip ni Maricel ang dalawang kamay sa kanyang bibig nang makita niya ang ginawang paggilit ni Grace sa liig ng walang kalaban-laban na kaibigan nila. Panay ang pangingisay ng katawan ng kaibigan nila habang malakas ang pagbulwak ng dugo sa mismong liig nito. Nang makita ito ng isa pang kaibigan nila, mabilis ang ginawa nitong paggapang sa takot na baka siya na naman ang isusunod ni Grace. Sa pag-aakalang matatakasan niya ang nagwawalang dalaga, napasigaw na lang ang dalaga nang hinatak ni Grace ang buhok nito hanggang sa nakalutang na ito sa ere. Agad na tinusok ni Grace ng kanyang daliri ang mga mata ng dalagang na mamaos na sa kasisigaw. Hindi nagtagal ay nagawa na ring matanggal ni Grace ang dalawang mata ng dalaga. At walang pangingiming, sinubo at nginuya niya ang mga mata na parabang sarap na sarap ito. Humalakhak ng ubod lakas si Grace at iglap lang ay inikot niya ang ulo ng kaibigan bago itinapon sa kung saan. Napasigaw si Maricel nang makita niya ang pagbagsak ng katawan ng kaibigan nila na nakataob. Ngunit
ang lalo pang nagpagimbal kay Maricel nang ang mukha nito nakaharap sa kanila. Sa takot ni Maricel ay agaran siyang tumakbo habang hinihila ang kaibigang si Lena na halos takasan na rin ng sariling kaluluwa nang makita rin ito ang sinapit ng kaibigan nila. Nagsisigaw si Grace nang makita nito ang pagtakbo ng dalawa pababa ng hagdanan. Sa pagmamadali nila ay nakalimutan na ng dalawa na marupok na ang hagdanan. Kaya naman agarang bumigay ito dahilan upang malakas na lumagapak ang kanilang mga katawan sa unang palapag ng bahay. Napaungol ang dalawa habang pilit na hinahagilap ang kanilang mga hininga. Dahil sa sama ng pagkakabagsak ng dalawa ay halos mawalan sila ng ulirat. Kahit hirap sa paghinga si Maricel ay pinilit niyang gumapang habang pilit na hinihila ang kaibigan niyang si Lena, na tanging malakas pa rin ang ginagawa nitong pag-ungol. Tanging pagsigaw na lang ang nagawa ni Maricel nang biglang hinablot ni Grace ang hindi pa rin nakabawing si Lena sa pagkakabagsak nito. Napahalakhak si Grace at ubod lakas na itinapon ang nanghihinang katawan ni Lena. Nagmamadaling gumapang si Maricel patungong pintuan dahil nasisiguro niyang siya na ang isusunod ni Grace. Habang abala ang dalaga sa pagpapahirap sa wala ng malay na si Lena, siya namang sinamantala ni Maricel. Kahit nahihirapan na, ay pilit pa ring iginapang ni Maricel ang kanyang mga kamay sa pag-aasam na matakasan si Grace. Halos nangalahati na ang kanyang katawan sa pintuan ng naturang bahay nang maramdaman niya ang paghawak ni Grace sa kanyang mga paa at marahan itong kumubabaw sa kanya. Sa takot ni Maricel ay nagsisigaw siya habang pilit na itinutulak si Grace na mahigpit ang pagkapit nito sa kanyang balat. Ramdam na ramdam ni Maricel ang bawat pagtulak niya sa dalaga ay siya namang pagkapunit ng kanyang balat. Mahigpit siyang sinasakal ni Grace habang panay ang pagsusuka nito ng malagkit na laway. Halos mawalan na ng hininga si Maricel at sa takot niya na baka magawa siyang patayin ni Grace ay ubod lakas niya itong itinulak. Nang makawala na siya sa pagkakasakal, mabilis siyang gumapang at tuluyang nailabas ang buong katawan sa abandonadong bahay. Nagsisigaw si Maricel habang pilit na pinupunasan ang mukhang punong-puno ng malagkit na laway ni Grace. Sel, tulungan mo ako. Bumalik ka rito. Huwag mo akong iwan. Napahinto si Maricel sa pagsisigaw nang marinig niya ang boses ni Grace na nanghihinang humihingi ng tulong sa kanya. Nais niya mang tulungan ang kaibigan, ngunit hindi na magawang igalaw ni Maricel ang kanyang pang-ibabang katawan. Napatakip na lang ng bibig ang dalaga nang makita niyang biglaang may humila sa katawan ni Grace at pabalibag na sumara ang pinto. Napahinto sa pagbabalik tanaw si Maricel nang bumukas ang pintuan ng kanyang silid at iniluwal doon ang kanyang ina. Anak, gising ka na pala. Pasensya ka na kung natagalan ako sa pag-uwi. Nakabili na pala ako ng gamot mo, anak. Inumin mo muna ito bago kita paliguan. Tanging ngiti lang ang isinagot ni Maricel sa kanyang ina at inabot ang gamot na ibinigay sa kanya. Hinding-hindi makakalimutan ni Maricel ang malagim na nakaraan niya sa bahay
na kung saan namatay ang kanyang mga kaibigan at ang naging dahilan ng pagkalumpo ng pang-ibabang parte ng kanyang katawan. Maraming salamat po sa pakikinig ng aking kwento. This is Miss Chloe, ang inyong narrator. Bye-bye!